Hindi ko kailangan ng 100. 1,000! Pahalaga 1,000. Hindi mo kailangan, putang ina mo! Hello, magandang gabi sa lahat at kakarating lang namin dito sa bahay. Kasi nga kanina ay may nangyaring hindi maganda sa shop. After namin mag-vlog ni Rans, ay nandoon kami lahat sa shop namin. Kanina si Commander, ako, si Rans, nandoon kami lahat. Tapos siguro nakalipas na yung mga isang oras na nandoon kami. Biglang dumaan si Nanay Nonay, tapos yung binating nga namin. Tapos pabibili sana ako noon ng inhaler kasi nga paras kami ni Commander sinisikmura kanina. Tapos nung pasakay na ako ng motor, lumapit sa si Nanay Nonay. Sabi niya sa akin, pahinga ako ng pera, sabi niya ganyan. Sabi ko, sige po na, ibibigyan po kita. Antay mo ako dito, babalik ako. Sabi ko gano'n kasi nga naisip ko baka nagugutuman na naman. O hindi ko alam kung kasi 'di ba alam niyo naman kapag dinadala natin siya ng groceries ng pera, saglit lang hindi natin alam kung saan din nadadala, di natin alam kung may kumukuha sa kanya o kung saan niya dinadala kasi alam naman natin may problema sa pag-iisip si Nanay Nonay. So sabi ko baka na kailangan niya ng pera talaga. Sabi ko sige po nanay, bibigyan po kita. Atay mo lang po ako dito. Tapos sabi niya, ayoko, gusto ko ngayon na. Sabi niya gano'n. Tapos tumilaw sa kanya, tapos sabi niya sa akin, bakit, ano yung sabi niya sa akin? Bakit sasapakin mo ako? Sabi niya gano'n sa akin. Tumingin lang ako sa kanya. Tapos bigla niya akong sinampal. Tapos buti na nakailag din ako pero tinamaan pa rin ako. Tapos yun, nasa gitna na kami ng kalsada. Kaya hinawakan ko na lang siya, tinabi ko at may mga dumadaan. Tapos ayun, yun na nga, ang nangyari na nga sa video ay ito na nga, papakita ko sa inyo kung ano nangyari din sa na-videohan kasi ni Commander kanina kasi nga kumbaga hindi namin kasi alam yung gagawin. Sabi ko, ano bang pwedeng gawin? May mga nagsasabi nga doon kanina na wag mo nang bitawan yan. Tapos dalhin yan sa sa PNP, dalhin daw sa pulis. So mangyayari nun, kukulong yun si Nanay Nonay kasi nga nananakit, nagwawala ganyan. So pero di ko naman ginawa. Ang ginawa ko na lang, kasi titinabi ko siya doon, hinawakan ko yung dalawa niyang kamay kasi nga baka hindi siya titigil ng pananakit, ganyan. Hindi ko alam kasi bago pa lang sa akin siya lumapit, mga kababayan. Nakita ko na si Nanay Nonay na wala na naman siya sa wisyo. Kumbaga papalapit pa lang siya sa akin, nakita ko na siya na nagsasalita. Nagsasalita tapos parang parang di niya ako kilala, ganun. Kaya sabi niya sa akin, yun, siningit nga niya na pahingi daw pera. Tapos yun, nakita ko na talaga na sabi ko wala na naman si nanay sa kasi every night ganun yung nangyayari sa kanya. Bago ko ipakita yung video, every night kasi madalas kapag lumalabas kami ng gabi, alam mo may bibiling kami sa tindahan, minsan nakikita ko siya kagaya na lang nung isang gabi. Nandoon siya sa may malapit sa iglesia dito. Tapos meron siyang gustong batuhin na tindahan. So may hawak-hawak siyang bato. Tapos sabi niya, babatuhin kita. Ganyan, lumabas ka dyan. Ikaw yung dahilan ng mga ganito, ganyan. Kumbaga wala namang connection sa buhay niya yun. Yung nandun sa may tindahan kasi kilala namin yun. Wala namang connection sa buhay niya yun. Sabi niya, ikaw may kasalanan, ganito, ganyan. Parehas din kung ano yung sinasabi niya sa akin kanina. Ganun na ganun din yung sinasabi niya nung nakita ko siya doon. So sinabihan ko lang siya, nadaanan ko na, nay, uwi ka na po, nay. Kumbaga alam ko na kasi na inaabot si nanay. Sabi ko, nay, uwi ka na po, nay. Pero hindi niya ako pinansin. Tapos tinatry ko pa rin, nay, uwi ka na po, nay. Tapos umalis na siya, naglakad. Hindi ko na alam kung saan pumunta. Pero ang daan niya pauwi, pero hindi ko na sure kung umuwi nga talaga. So hindi ko kasi siya pwedeng i-trigger din ng mga time na yun na pilitin ko. Kasi nga nakita ko na wala sa wisyo. So hindi niya rin ako kilala nung that time sigurado. Kaya yun, mapakita ko sa inyo ito nangyari kanina dun sa shop namin. Panoorin po ninyo. Hindi ko kailangan ng 100. 1,000! Pahalaga 1,000. Hindi mo kailangan, putang ina mo! Nasaan ang buhay mo ngayon? Ha? Nasaan ang buhay mo? Ha? Ha? Nasaan ang buhay mo ngayon? Nasaan ang buhay mo ngayon? Putang ina mo! Bigyan mo na! Bigyan mo ng pera. Wala mo na dito. Bigyan mo na. Bigyan mo ka. Ganito, alis ka. Itawan mo ako! Puntan ka tayo sa niya na dito. Nandalo na yun. Bigyan ng pera. Yan, yan tayo sa niya na dito. Asan ang sakas mo? Putang ina mo! Ha? Nay, Bigyan mo ng Nay! pera. Kiro sa telepono. Hindi ko kailangan ng 100. 1,000! Putang ina mo. Pahalaga 1,000. Isa siya sa mga tinutulungan namin. At sinabi ko nga sa kanya na babalik ako upang mag-withdraw at bibigyan ko siya ng pera. Kaya nga lang, bigla na lang siya nagkaganito.
my God! Ay! May demanda! Diyos ko. Yung po. Marami ng tao ang nakapanood sa kanya dahil isa nga siya sa tinutulungan natin, siya nga si Nanay Nonay. Ang dapat na dating flight attendant na ngayon ay naging ganito dahil na rin siguro sa kalungkutan sa kanyang mga anak o sa sama ng loob. Ilang beses ko siyang inoferan na amin siyang ipapacheck up, ngunit sa ilang beses na pagpapa-schedule namin sa psychiatrist ay tinataguan niya kami na tila ayaw niya bang magpagamot. Kaya ang naisip namin ay tutulungan na lang namin siya sa pamamagitan ng palaging pagbigay sa kanya ng kanyang pang-araw-araw na pagkain. Kaya nga lang, sa tuwing gabi ay ganito ang nangyayari sa kanya dahil nga siguro sa meron siyang dinadalang sama ng loob sa kanyang dibdib. Ayan, yun napanood nyo, nakikiusap ako sa lahat ng pamilya ni Nanay Nonay. Alam nyo naman, maraming beses namin sinubukan na tulungan ang inyong nanay. Sinubukan ko pa nga siyang ilipat sa pabahay namin pero ayaw niya. At sinubukan ko siyang 2 beses na ipa-check up sa psychiatrist, tinataguan niya kami. Alam ko na mapanood nyo yan. So sana maawa kayo sa magulang ninyo kasi ang kinakatakot ko dito kapag yung dumating yung time na mamaya may mga lasing o mga hindi mga tambay tapos ganun yung gawin niya o manakit siya tapos patulan siya, hindi kumbaga hindi makapagtimpi sa ginagawa niya, eh baka masaktan lang yung nanay ninyo. So yun, sana mapanood ninyo ito. It's either pwede namin kayong tulungan, dalhin natin siya sa rehabilitation or anuman, o iuwi nyo siya dyan sa inyo. Sana mapanood niyo ito, share ninyo ito mga kababayan para makita ng mga pamilya niya. Kasi maraming beses na rin, nagpadala na nga ako dati ng 10,000 sa mga kapatid nila, sa mga anak niya para lang umuwi dito at sunduin siya, kaso nga lang na-scam. So ayun, sana mapanood niyo ito. Tulungan niyo yung nanay niyo, kawawa yung nanay niyo dito. So, every night ganyan siya. Kapag araw okay naman pero every night ganyan yung nangyayari sa nanay niyo. Sana pagtuunan niyo ng pansin yung magulang niyo, kawawa naman, no? Kayo yung mga anak na dapat ay tumutulong din sa nanay niyo kasi sa lahat ng nakakita sa kanya kapag nagaganyan, ang nakikita nila ay parang lagi sinasabi ay may galit sa mga anak o tampo sa mga anak. So baka kailangan kayo ng nanay ninyo. O yan, napanood nga ninyo, pati nga si Commander kanina talaga natakot din kasi first time niya makita. Kasi nung unang-unang pumunta si Nanay Nonay doon sa shop nung gabi na si Rans yung pinagdiskitahan niya, ay wala si Commander noon. Kami lang ni Rans yung nandun kasi nga gumagawa ako noon ng cake doon. Tapos kumbaga ay first time mo makita si Nanay Nonay na gano'n kanina. Oh, first time nga. First time ano? Kaya nga sabi ko sa kanya, medyo hindi siya sanay kasi first time niya makita. Ako pang ilang beses ko na kasi nakikita si Nanay Nonay na gano'n. Kakatakot. Ha? Kakatakot. Nandun ngayon kasama natin todo ganun dun sa pintuan. Huwag kang lumabas, ma'am. O kasi pati si... Pero kilala ka niya, di ba? Commander, Nagsabi siya ng Commander ay. Pero kung di niya ako kilala. Di sana tinawag niya ako sa pangalan ko. Bakit ganun kilala niya ako? Oh, pero ako hindi niya ako kilala. Di sana tinawag niya ako sa pangalan ko. Lumalapit lang siya kanina para manghingi-hingi ng pera. Ako lang yung nalapitan niya. Pero kanina pa lang, alam ko na hindi niya ako kilala. Diba? Kasi kung kilala niya ako, hindi magaganon yun. Pinapalabas nga ako. Ano, lumabas ka, Commander, sabi niya. Sabi niya gano'n. Oo. Pinapalabas ako dun sa ano. Tapos parang tinakot na lang ni Commander na, sige, tatawag kami ng pulis, padampot ka namin. Tapos doon lang siya umalis. Kanina, di ba? Sinabihan kong papadampot ko ng pulis ay Nagalis na. Tapos bumalik na naman, hinahanap ka. Tapos nung bumibili na ako ng inhaler kanina, nandun siya sa likod ko. Nasa likod ko talaga. Naglingon pa ako ganyan pero hindi niya ako pinansin. Hindi niya ako kilala kanina. Kahit na anong nangyari din, nakita niyo naman sa video, talagang hinabol-habol niya kami. Hindi ako makalapit dun sa motor, hindi ako makabili ng bibiling ko kasi nga baka lalong lumala kapag naglapit ako dun sa kanya, baka lalong mag-trigger ng sobra-sobra. Nakakaya din kasi ang daming tao nga kanina, may mga estudyante. Kaya nga ako para akong bata kanina, inahabol-habol niya dun sa sa sentro kanina. Umaalis na lang ako tapos tumatago ako sa tricycle para lang pag-stop na siya sa ganun.
Hindi ko alam kung bakit nagaganon si nanay kasi may mga binabanggit siya. Tapos nabanggit na pakinggan nga nung babae dun sa may taas. Sabi niya may naririnig siya na parang laging yung parang may tampo sa mga anak, ganun. Yun daw yung sabi nung naglilinis dun sa taas. Sabi kasi nung naglilinis dun sa taas ng shop namin, may bahay kasi dun. Sabi niya, madalas ko yung nakikita diyan, ang binabanggit niya lagi yung parang sa tungkol sa mga anak na parang may tampo dun sa mga anak, ganun. Kawawa naman. Tapos yun yung sinasabi niya sa akin kanina pa ulit-ulit niya, ikaw ay sumira sa buhay ko, ganyan, di ba? Gano'n na gano'n din yung sinabi niya ng mundo ko, ikaw sumira ng mundo ko. Gano'n na gano'n din yung sinabi niya kay Rans noon, kaso nga lang may binabanggit siyang pangalan. Nung si Rans yung ginaganon niya, ay may binabanggit siyang pangalan na sabi ko, sino kaya nagtitrigger kay nanay nonay ng ganyan? O anong bagay, bakit nagkakaganyan? So pati si Rans kaya nakita niyo naman sa video, binato siya ni nanay nonay ng tsinelas. Hindi nga lang masyadong tinamaan si Rans sa may tenga, pero tinamaan pa din. Sabi nga ng mga tao doon, mga kabayan, sa totoo lang, dapat daw dinala ko na lang sa police station si nanay nonay para kasi kapag ganun daw may problema sa pag-iisip dito tapos nananakit, ay ganun yung ginagawa, dinadala sa police station, kinukulong hanggang sa magkalma, pero papalayain din naman. Kaso nga lang gabi-gabi naman kasi ganun talaga si nanay nonay, kaya kumbaga para sa akin hindi na para dalhin sa ganun, na lang kumbaga yung mga tao sa Kapalonga na lang ang dapat na umunawa, kumbaga basta kumbaga naman hindi naman siya siguro madalas na nakit, kanina lang siguro talaga na gaganon siya, o mas matindi yung tama ng pag-iisip ni nanay kanina. Kasi alam niyo naman, ginawa naman natin, baka may mga magsabi, ba't kasi hindi mo ipagamot? Alam naman niya ng mga nakasubaybay sa kanya na sinubukan natin siyang ipagamot 2 beses yata, o di ko na alam kung ilang beses, pero siya yung ayaw, siya yung tumatago, di ba? Alam niyo naman yung sakripisyo din natin para lang mapagamot siya. Dumaan na nga sa punto na nagalit na sa amin yung psychiatrist kasi nga daw pa-schedule kami di naman kami dumadating. So kaya ganun, baka sabihin lang kasi na iba na bakit hindi natin pinapagamot. Wala nang problema, papagamot natin kung talagang gusto niya, di ba? Kaso nga hindi natin siya pwedeng pilitin ng pwersahan, baka tayo naman na makasuhan dyan sa pagpuwersa natin siya. So yun lang, wala tayong choice kundi di ko alam. Ngayon pinag-iisipan ko pa kung sabi ng iba, mga nakakita kanina na mga nakakapanood din, sa totoo lang nakakaya, sobrang nakakaya. Kaso nga lang iniisip ko na lang din na si nanay nonay ay may problema sa pag-iisip, hindi natin pwedeng patulan, kumbaga. Kaya nga na lang, sabi ng iba, huwag ko na daw i-vlog kasi ganun daw talaga yun, na nakit, namamato. So di ko alam, pinag-iisipan ko kung dapat bang iwan natin si nanay nonay o mas kailangan niya tayo ngayon. Yun yung iniisip ko pa, pero alam ko naman, nakita niyo naman, ang dami nang nagsabi sa akin dati na tigilan mo na yan, huwag mo na i-vlog yan. Di ba? Kasi ganyan, nagsusunog ng gamit, mga ganyan-ganyan. Pero kita nyo naman na hindi naman natin baga tinigilan. At binablog pa din naman natin. Tinutulungan pa din naman natin. Dire-diretso pa din naman tayo. Kaya kahit na sabi ko sa kanya, kahit sa pagkain na lang, masustentuhan natin ang pagkain. So hindi ko in-expect kanina yung nangyari na yun. Talaga nakakaya din talaga kasi ang daming tao. Parang parang pakiramdam ko alam mo yun, yung parang binabastos ka na hindi sa matanda. Parang feeling ko ako'y matanda na binabastos ng bata kanina, ganun yung feeling ko. Pero yun nga, may problema kasi sa pag-iisip, kaya nawain na lang natin. Sa totoo lang, umikot ako kanina, umikot pa rin ako sa sentro ng Kapalonga, sinubukan ko siyang hanapin. Kahit na ganun yung ginawa niya sa akin, sinubukan ko siyang hanapin, umikot ako, pero hindi ko na makita kanina. Kasi susubukan ko ulit sanang pakiusapan na umuwi na lang at bibigyan natin ng pera. Nung kanina, binaabutan na ni Commander, tapos ayaw niyang tanggapin, ganyan. Hinampas niya yung pera. Tapos sabi ko nga hanapin ko para baka makinig na, baka sakali makinig na, at subukan kong pauwiin para baka kumalma, tapos pwedeng pakainin natin. Kasi hinahanap namin, wala na. Hindi pa uwi yung dinaanan niya kanina, kundi papaalis, papunta ng papalabas ng Kapalonga, di ko alam. So, tsaka pangalawang iniisip ko, baka siya ay mapagtripan. Ano ba, nagagaganon si nanay, tapos may mga lasing o may mga kabataan, mapagtripan si nanay nonay, at magawa ng hindi maganda. Yun yung isa sa kinakatakot ko. Kaya hinahanap ko pa rin sana kanina para mapauwi na lang sana natin, para nang sa ganun ay
maging panatag din tayo na safe na siya. Okay, pero bukas subukan kong puntahan pa rin para dala natin ulit ng pagkain at tanungin natin sa kanya kung bakit ganun yung nangyari. At lalo pag nakita niya yung video, siguro may isip niya yun. Alam naman natin na kapag na-remind natin sa kanya yung nagawa niya, na alaala niya. Pero yung nakita ko kanina, hindi niya talaga ako kilala. Kasi hindi niya sa akin gagawin yung kung kilala niya ako. Kung nakikilala niya ako, hindi niya sa akin gagawin yung sigurado. Kaso nga lang, hindi niya ako nakilala, kaya ganun. Unawain na lang natin. Sabi nga, kapag pinatulan mo ang isang may problema sa pag-iisip, mas may problema tayo sa pag-iisip, di ba? Kasi alam mo na nga may problema sa pag-iisip, pinatulan mo pa, di mas malala ka na sa kanya, di ba? So yun lang. Pinakita ko lang tong video na to para mas maunawaan ng iba kung ano ba yung dinadanas ni Nanay Nonay. Yun lang naman. Maraming salamat ulit at palain nawa kayo ng Panginoon. Ingat po, God bless po.